Muling nakadalaw si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, sinabi ng kanyang ama kung ano ang nais nitong mangyari sakaling dumating ang oras ng kanyang pagpanaw. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Bagamat hindi pa napag-uusapan ng masinsinan ang nasabing habilin, aminado si VP Sara na ito ay salungat sa kanyang paniniwala. Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. Hindi na siya aniya nagulat sa sinabi ng kanyang ama dahil karaniwan na sa may mga edad ang pag-isip ng ganitong mga bagay. Giit pa niya, mabuti na rin na alam nila ngayon ang huling habilin ng dating Pangulo upang may sakatuparan ito sakaling dumating ang panahon. Nang tanungin kung saan niya hinugot ang lakas ng loob na hindi maging emosyonal sa naging pahayag ng ama, ito ang sagot ni VP Sara. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Ayon pa kay VP Sara, bagamat kapansin-pansing pumayat ang kanyang ama, hindi naman ito nanghihina at mas gumanda pa nga raw ang kutis. Kukonsulta naman ang bise sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte upang malaman kung maaaring makuhanan ito ng larawan sa loob ng detention center upang makita ng publiko, lalo na ng kanyang mga taga-suporta, ang tunay niyang kalagayan. May huling habili na sa pamilya si dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa ICC detention facility sa the Netherlands. Ito ay sinapubliko ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, cremation ang request ng kanyang ama kung ito'y namaalam na. At kung sa Netherlands man siya mamatay, ay huwag na raw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Para sa Duterte supporter at dati ditong spokesman na si Attorney Harry Roque, nakababahala sa milyon-milyong taga-suporta ang nasabing habilin. Alam naman namin na ang dami nagmamahal kay Tatay Digong at there's no point na ma-concern yung mga supporters si Tatay Digong kung sasabihin natin na medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digong. Para kay Roque, isang international lawyer at tagapagtanggol ng mga polisiya noon ni Duterte, walang crimes against humanity ang drug war ng dating administrasyon at may kakayahan ng justice system ng Pilipinas na dinggin ang mga reklamong ito. Sa pagkakakilala ni Roque kay Duterte, saad ng former palace spokesman na ito ang dinaramdam ngayon ng dating presidente. Pero nanggaling na rin kay VP Sara, no, na naghuling habili na siya. At talaga naman pong nung sinasabi niya yan, nais ko maiyak. No, dahil alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan. Si Roque ay pabalik-balik sa ibang bansa sa pagtuturo at pag-aaral ng international law. At ngayon, humihiling siya ng asylum sa Europa dahil sa paninindigan nito sa mga Duterte. Isa si Roque sa mga personalidad na naghahamon kay Pangulong Marcos Jr. na magpa-drug test, pati na rin sa pagtuligsa sa mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Giit ni Attorney Roque, hindi niya pinagsisisihan ang patuloy na pagsuporta kay FPRD. Kahit ngayon, ay isa siya sa mga nagsasakripisyo sa ibang bayan upang hindi makitil ang kanyang kalayaan sa pamamahayag. Alam ko kung gaano kahalaga na at least yung mga huling araw ng isang tao ay naroroon sa kanyang lupang sinilangan. So kumbaga, the cat is out of the bag. Naghuling habilin na po si Tatay Digong. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdalaw? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guardia ng nail cutter. Pinupit namin yung kanyang kuko. And then he spent time yung para hindi siya dili siya hait. So, ang ganyan na Alvin. Parang sinafile. Oh, yes. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate.
Okay, so sabi niya, Nakakalungkot naman yan. Oo. sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba ho siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Oo. Ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni Mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nangihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nagsera ba hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung para siyang nag-ultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture parang dyan, may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano? Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow.